So, ano nga ikikwento ko ngayon? Sticky Notes Part 3. Nasaan na nga ako sa kwento? Wait, panoorin ko muna. Gia Mondragon? Ito pala pangalan mo Kahit sandali, palayain ang pusong di mapigil. Sana'y tayong dalawa sa huling pagkakataon. Alam mo, Gia Mondragon, mas bagay sa'yo nakangiti. Kay magiging akin. Problema nito. Isang ngiti naman dyan Ngumiti kahit na napipilitan, kahit pa Okay, so naalala ko na. Yogi Art! Tara, sama kayo sa kwento ko. So, yun na nga. Nagpatuloy yung iwasan session ko with Patrick. Naalala ko nga, minsan sumisilip pa siya sa classroom namin nun. Tapos, ako naman tong si OA, nagtatago ako kahit hindi naman ako sure kung ako talaga yung sinisilip dun sa classroom. Hanggang sa naging routine ko na nga yung pagtatago Para na nga akong spy Hoy! Yung props namin! Tapos, isang araw, after ko bumili sa kantin, may nakita akong isang pad ng sticky notes na nakalagay sa mesa ko. Alam kong hindi yun sa akin. Mukha ring bago at wala pang sulat bukod sa first page na may nakalagay na From PP with XD emoji. Para sa mga hindi nakakaalam ng XD, ayun yung haha emoji namin dati. From PP? Anong PP? Pangit na panot? Pen pineapple? Sinong PP? Or baka pipi siya, hindi siya makapagsalita. Ganun? Kinuha ko na lang yung sticky notes at nilapag ko sa kabilang mesa. Sa mesa ni Danilo. At kinain ko na yung pancake na binili ko sa kantin. Kanino to? Ewan ko. From PP? Parang sa exam, hindi na nag-isip pa si Danilo B. Nilagay niya na agad sa bag niya yung sticky notes. Okay, akin na to. Nakalagay sa mesa ko Sayang din to. May kutob ako na si Patrick yung nagbigay nun. Baka bayad niya siguro dun sa mga sticky notes na binigay ko sa kanya dati. Pero hindi ako sure. Kasi bakit dalawang P? Hindi naman P yung last name niya. Whatever. At ayun nga, sa sobrang galing kong magtago, hindi na ulit kami nagkita ni Patrick ever. Not until ako yung nautusang magbalik ng tray ng soup sa kantin. Alam niyo ba yun? Soup tawag namin dun dati. Sabi naman ni Nicole, hot foods daw yung tawag sa kanila. Basta pag sa public kayo nag-aral, may ganon. Minsan champurado, minsan sopas or lugaw na nakalagay sa baso, tapos tig-5. Ewan ko ngayon kung magkano At sakto, si Patrick din pala yung nautusan sa section niya. Atras pa nga ako nun kaso nakita niya ako. Uy! Gia! Teka lang, nakuha mo na ba yung sticky notes? Yung binigay ko sa'yo? So ikaw si Pipi? Oo, hindi ba halata? Ang ibig sabihin ng Pipi, Patrick Pogi. Hindi kita madalas makita Absent ka siguro lagi. Hindi. Complete attendance nga ako Weh, talaga? Lumingon-lingon pa ako nun. Baka nandito din si Monica. Malay nyo, tadhana talaga kaming tatlong magkita. At tadhana akong mabugbog ni Monica.
Buti na lang wala. Safe. Sige na, bye. O, teka lang. Ngiti ka muna. Hindi ko alam kung delulo lang ako nung mga panahon na yun or trip talaga ako ni Patrick no? Ha? Smile ka muna. Pero, konti lang. Ginitian ko din siya pero sarcastic. kahit Pagtapos, dali-dali ko nang binalik yung tray at niremit yung bayad dun sa cashier. Bumalik agad ako sa classroom B. Usually pag ganun, tumatambay pa ako sa kantin Feel ko kasi nanganganib na yung buhay ko pag nagtagal pa ako sa kantin. At simula nun, ginalingan ko ng super duper ultra mega todo yung pagtatago kay Patrick at kay Monica. Kung dati, spy lang ako, ngayon naging super spy na. Hala, kinuha na naman yung props natin! Kulang na nga lang pati yung teacher taguan ko O bakit may bundok dito sa klase ko? At parang nabunutan ako ng tinik sa lungs nung may nalaman akong nagbabagang balita. Uy, may chismis ako tungkol kay Patrick. Weh, ano yun? Nag-transfer na daw si Patrick sa ibang school. Is that real? Talaga? So, ayun. Tapos na yung tagu-taguan. Wala nang taya. kahit sandali, palayain ang pusong di mapigil. Sana'y tayong dalawa sa huling pagkakataon na ika'y magiging akin. Fast forward nung college na ako. Pumunta ako sa National Bookstore nun. May binili lang akong pako. De joke. Siyempre, stuffs para sa school. Ano ba binibili sa National Bookstore, ha? At sakto, nakita ko ulit si Patrick after many years. Oo, naalala ko pa yung pagmumukha niya. Naka face to face ko ba naman? Naglalakad siya nun at may kasamang girl. Hindi lang basta girl, kundi magandang girl. Pinapangitan lang namin yung karakter. Pero maganda yung girl sa personal. Parang ang artiste. Nag-uusap sila nung babae at nakangiti si Patrick dun. Nakita ko na naman yung ngipin niya. Pero wala na yung songki niya. Wala na rin yung brace. Well, ayos. Good for him. At this time, alam niyo ba yung ginawa ko next? Siyempre, dahil college na ako nun, wala na rin naman si Monica. Taas na akong naglakad papalapit sa kanya. Uy, Patrick! Naalala mo pa ba ako? De, joke. Aso kayo. Hindi talaga yun yung ginawa ko, ha? Alam niyo ba kung ano yung legit kong ginawa? Ayun, nagtago ako, B. Kasanayan ko ni. Napaka-OA ko nun pag naiisip ko yun. Hindi pa uso yung OA tsaka nonchalant dati pero OA na talaga ako Naalala ko pa nga, di ba kakalabas ko lang ng bookstore nun? Dati kasi required na iiwan mo yung bag mo dun sa may entrance ng bookstore bago ka makapasok. Iwan ko kung required talaga or dahil mukha lang akong shoplifter kaya required sa akin So ayun na nga, nagtaka pa yung guard dun kasi nakuha ko na nga yung bag ko diba kasi palabas na ako. Tapos binalik ko ulit, pinaiwan ko ulit kasi pumasok ulit ako sa bookstore sa sobrang pagtatago ko. So yun na, the end na. Ayun na yung last nakita ko kay Patrick Hindi ko na siya nakita nung nagka-work na ako. Tapos ngayon, habang ginagawa ko yung script na to,
na-curious ako. So, sinearch ko siya. And alam nyo ba, kaya pala di ko na siya nakakita kasi nasa ibang bansa na siya, guys. At may asawa at anak na siya. Pero yung nakita kong asawa niya, guys, hindi yun yung nakita ko sa muli. So, iba yung nakatuluyan niya. So, mag-move on na tayong lahat, ha? So, wag nyo na ako hihingian ng sticky notes part 4, ha? Okay? So, yun lang. The end na. Tapos na yung kwento. 君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月も立て合えるの信じて最高の思い出を Finally, natapos din tong kwento na to. Kalain nyo yun, umabot tayo ng part 3. Pero ang initial plan talaga ng kwento na to, dalawa lang. Pinahaba ko lang onte. Para ano, pinahaba pa no? Kala mo naman sila magkakatuluyan. Tapos, ayun nga, Happy Father's Day pala bukas sa lahat ng tatayan sa team ko. Happy Father's Day! And salamat kung umabot kayo hanggang dito. See you sa next kwento ko. Bye-bye!